Sa mundo ng social media, madaling pikein ng kaligayahan. Isang pamilyang nakangiti sa kamera, may milyon-milyong followers at tila perpektong buhay na isang marangyang high-rise condominium sa San Diego, California. Ngunit noong October 21, 2021, ang makulay na digital world naging madugo. Isang sikat na influencer na kilala sa kanyang mga nakakatawang impersonation ang nag-upload ng kanyang pinakamadilim na obra, ang pagwawakas sa buhay ng kanyang sariling asawa. Ito ang TikTok star double murder case, ang sinapit ni Ana Abulaban sa asawang si Ali Abulaban. Ang biktima ay 28 anyos na si Ana Abulaban. Siya ay kinasal sa sikat na TikToker na si Ali Abulaban na kilala sa internet bilang Jin Kid. Sa likod ng mga nakakatuwang video, ang kanilang relasyon ay unti-unti nang kinakain ng bawal na gamot, physical abuse at matinding selos. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, nakipaghiwalay si Ana at pinalaya si Ali sa kanilang luxury apartment. Ngunit ang hindi alam ni Ana, hindi pa rin siya pinakakawalan ng kanyang asawa. Palihim na nag-install si Ali ng isang surveillance app sa iPad ng kanilang 5 taong anak. October 21, habang nakikinig sa app, narinig ni Ali ang boses ni Ana na tumatawa kasama ang isang lalaki. Nagdilim ang paningin ng sospek. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa apartment, armado ng isang kargadong baril. Ginamit niya ang susing hindi niya isinoli. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Ana kasama ang 29 anyos na kaibigan nitong si Rayburn Baron. Walang babala, binitawan ni Ali ang nakamamatay na mga putok. Binaril niya si Rayburn ng 3 beses sa muka at leeg at binaril si Ana sa ulo. Matapos ang pamamaril, kinuha pa ni Ali ang kanyang anak sa paaralan na tila walang nangyari. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtakas. Siya mismo ang tumawag sa pulisya at agad siyang nasakote ng San Diego Police Department sa isang highway. Naging madrama at emosyonal ang paglilitis na sinubaybayan ng buong mundo. Sa kanyang testimonya sa korte, umiiyak na idinahilan ni Ali na nagwawala raw ang kanyang isip dahil sa droga at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ngunit ipinakita ng prosekusyon ang matitibay na ebidensya, ang pag-install ng spy software, ang pagkuha ng larawan sa bangkay ng mga biktima bago tumakas at ang kanyang history of violence. Ito ay hindi krimen ng bugso ng damdamin. Ito ay pinagplanuhan. Ang hatol, noong May 29, 2024, idineklara ng jury na guilty si Ali Abulaban sa 2 counts ng first-degree murder. At noong September 6, 2024, ibinaba ng San Diego Superior Court Judge ang pinal na hatol. 2 magkasunod na 25 taon hanggang habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Sa kanyang sentensya, sinabi ng hukom na si Ali ay isang mapanganib na narcissist na walang tunay na pagsisisi. Ang kanyang katanyagan sa internet ay nagtapos sa malamig na selda. Ang trahedya ni Ana Abulaban ay isang babala sa ating modernong panahon. Ipinapakita nito na ang mga filter at magagandang anggulo sa social media ay madalas na nagtatago ng isang madilim at marahas na katotohanan sa totoong buhay. Ang selos na itinuturing ng iba na patunay ng pagmamahal kapag hinaluan ng obsesyon at kontrol ay hindi pag-ibig, kundi isang mitya ng kamatayan. Sa mundong mas mahalaga na ang views at likes, kailan ba natin mapapansin ang mga tahimik na hiyaw para sa saklolo? Ilang ana pa ba ang kailangang mawala bago natin seryosohin ang panganib sa likod ng sarili nating mga screen?